nasisiraan ng bait. Ito yung paratang kay Jesus. Bahagi yun na kung saan ay napakahalaga na makita natin yung katatayuan na kung tawagin natin ay ang kalusugan ng kaisipan, mental health. Ito ay higit na naramdaman natin at lumala nung panahon ng pandemya. Bahagi yun. Hindi natin may alis na sabi nga ho natin ay bahagi ito na karanasan ng tao. Dumaranas tungkol sa kalusugan ng kaisipan. Hindi lamang katawan, ngunit kasama na rito yung kaisipan. Bagaman po tinatawag natin na sisiraan siya ng bait, ay tumutukoy din ito sa masamang tao. Ibig sabihin iba yung takbo ng kanyang isip. Kasama pa rin yun sa mental health. Kung makikita po natin sapagkat sabi nga ho natin, hinihiling natin na ay maayos na kaisipan at maayos na pangangatawan. Tawag na natin ay sound mind and body. Bahagi rin na kung saan ay napakahalaga yung tayo ay nakatapak din sa lupa. Pero ito po ay isang sitwasyon na hindi natin pwedeng ipagkaila. At kinakailangan na makita ko natin na ito ay bahagi ng ating kasaysayan, bahagi ng lipunang ginagalawan natin, bahagi rin maaari ng pamilya natin. At sabi nga natin, ito ay kalusugan. Ito ay isang uri ng sakit na kinakailangan natin na gamutin. Bagaman ito sa atin, medyo tayo minsan ay tayong mga Pilipino ayaw natin na ipaalam na tayo ay mentally sick kasi iba yung pagtingin ng tao. So bahagi yun. May kanya-kanyang mga level na kinakailangan natin na tingnan. Pero nawa, makita natin na rin ito ay isang sakit na pwedeng gamutin. At kinakailangan natin yung tulong din ng mga tao may alam sa larangan na ito. Bahagi yun. Kaya nga, kung yung maalala, sa iyo ito sa dahilan kung bakit tinatanggap ng simbahan yung mga nagpapakamatay. Kasi bahagi yun. Ginaiusapin ng mental health. May sakit. May sakit yung tao. Kaya maaaring humantong ito sa ganitong klase ng kamatayan. Mahina ang kanyang damdamin na harapin ang mga pagsubok. Kaya masabi na natin na kailangan natin na maging aware tayo at kung sakali man ay kinakailangan din natin humingi ng tulong sa mga eksperto tungkol sa bagay na ito. At of course, lahat ng uri ng sakit, napakahalaga po yung
ka. Kasi nga, akala ng iba nasisiraan ang bagay. Si Jesus, maaaring gawa ng mga itinuturo niya na maaaring kakaiba sa paningin na panahon na kinabibilangan niya, 2,000 years ago. Kaya bahagi ko yun. Ang nabanggit nito natin, isang dahilan ay yung dahil sa dami ng tao, hindi makakain si Jesus. Well, isa rin po yun sa mga kung tawagin namin ay sinyales kung bakit may mga tao humahantong sa ganong klase ng kalayuan sapagkat hindi na kumakain. Hindi sapagkat sabi nga natin, nagkasakit ka ng ganon, or maaaring mayroon ka na noon, kaya lang, lalong nag-religay kasi gawa na hindi mo pagkain. Kaya bahagi rin mo yun. Kaya kumisa kahit na yung mga nagdadayo, yung mga nagpapasting, ay kinakailangan din na pagsubaybay kasi maaari kasi humantong sa ganong klase ng katatayuan. Kaya napakahalaga na kinakailangan din gabayan. Alam niyo kung minsan yung mga pumapasok sa diet at saka fasting, sabi nga natin kapag kulang-kulang yung kaalaman, baka akala mo ay maaaring maapektuhan din yung alin, yung iyong kalusugan, pangkaisipan. Kaya kinakailangan din na nawa yung paggabay ng mga dalubhasa sa agaam na ito, mga doktor. Bahagi yun na kung saan kinakailangan din natin na patuloy na pangmalaga. Pero pagkakataon na sana nga po ay sabi nga natin, itong mga kapatid natin na narito sa larangan na ito, napakahalaga yung alin. Lalong-lalo na ngayon, na ipagamo. Kuminsan kinakailangan na, kaya kuminsan sinusumpong kasi nga bakit walang gamot. Kinakailangan kasi pampakalma Isa dito yung kailangan na pakalmahin yung kalooban ng tao. At kinakailangan iinom ng gamot para hindi maapektuhan yung kanyang kaisipan at ang kanyang pagkilos tungkol sa bagay na ito. Kaya napakahalaga rin na ma-identify natin sa lipunang ginagalawan natin at mabigyan natin na paglalapat yung mga kapatid natin na ganitong uri na karatayuan. At huwag natin ikahiya. Huwag natin ikahiya. Sapagkat bahagi ito na kinakailangan natin mabigyan din ng solusyon. Kasi ito rin yung problema na hinaharap natin sa pagkilos na ito. Pag-ingatan din natin sapagkat may mga bagay na sabi nga natin, makatrigger upang lalong itong lumala. So, kinakailangan na may gamot. Pero may mga bagay din na maaaring nakatrigger para lalong lumala. Katulad ng alin, yung alak, yung droga,
pinapalala nun yung kalatayuan, kaya kinakailangan din pag-ingatan sapagkat lalong ikasasama ng tao yung kanyang kalatayuan. Kaya din po, ipanalangin natin ang ating mga kung mayroon tayong mga kilala na nangailangan sapagkat sila ay, kung tawagin natin, ay may problema sa kalusugan ng kaisipan. Isama natin sa panalangin para po sa araw na ito. At idulog natin ay maging bahagi ng patuloy na paghilom sa mga kapatid natin na at pag-unawa sa katatayuan ng kanilang kinalalagyan. At makita rin natin kinakailangan din natin na matuto tayong makahalubilo sa mga tao na may ganitong klase ng sitwasyon. Sapagkat kung hindi natin alam kung paano makahalubilo, kaya kung isa ini-encourage ko rin yung iba na maging visible sa lipunang ginagalawan. Hindi lang para sa kanila, ngunit para din sa komunidad. Kasi kinakailangan din natin malaman kung paano makihalubilo sa kanila. Paano tayo makahalubilo sa kanila kung itinatago nyo sila sa mga bahay at mga kwarto. Hindi rin tayo magiging away kung paano sila pakikiharapan at kung paano makikita na ito may sakit ito sa kaisipan at ganito dapat yung pamamaraan ng pagkilos na kinakailangan gawin sa mga katulad nila. Pero kapag itinatago nyo lang yan sa kanilang mga kwarto, ay hindi natin matuturuan yung mga kapatid natin na may ganitong uri ng karamdaman at higit sa lahat hindi rin natin tinuturuan yung mga walang mga sakit na harapin ang sitwasyon na kung paano harapin ang mga ganitong uri ng tao at tanggapin sila at makita kung paano makahalubilo sila sa lipunang ginagalawan natin. Kaya sana isama natin sila sa panalangin at every time na makakita tayo ng mga katulad nila, huwag din natin kalimutan na kahit ang si Jesus ay napagkamalan na may karamdaman din pangkaisipan. At idalangin natin na sa mga katulad nila